naloko na. Wala na tayong darak sa mais. At sarado ang tindahan ni San Goku. Anong gagawin ko? Ayan guys. Yan, naubusan tayo ng darak sa mais. At sarado po yung bilihan ng darak sa mais dito sa lugar namin dahil linggo po ngayon. So ito ang problema natin. So isa pong problema na maaari nyo kaharapin kung kayo po ay naghahayupan. May mga pagkakataon po na wala tayong pambili, sarado yung tindahan na binibila natin, at wala po tayong mapakain na commercial feeds or darak. So anong gagawin natin? Si Mr. Pogi. Ayan guys. So ito ang solusyon na gagawin natin. Nakikita nyo ba yan? Ayan mga Madre de Agua guys. Mabuti na lang at marami tayong tanim na Madre de Agua. So ito papakita ko sa inyo sa pagkakataon po na mauubusan kayo ng commercial feeds or ng darak na pakain sa inyong mga alaga, ay po pwede nyo pong gawin ito. Alright. But disclaimer guys, kailangan po ang alaga nyo ay sanay po kumain ng greens para po ito po ay maging applicable sa kanila. So ito, nakikita niyo ba yan? Kanina po yung nag-harvest tayo. At ito po ang tinadtad na Madre de Agua. Tinadtad na Madre de Agua guys. Ayan. Okay, so ito papakita ko sa inyo ang ating gagawin. So magtitimbang tayo ng 2 kilong chopped Madre de Agua. Ayan, chopped Madre de Agua. Na ano na ako, nadadala na ako kay Mr. Pogi. Ay hindi pala, Master Pogi. Si Master Pogi pala yun guys. Nanonood ba kayo ng Dragon Ball Z nung kayo maliit pa? Ako na matanda na ako, nanonood pa ako eh. Ayan. Titimbang tayo, kuha tayo ng 2 kilo guys. Ito ay para sa 4 nating mga baboy. Pero syempre, again, depende po sa dami na inyong alaga ang ratio na inyong pakain Ito ay halimbawa lamang po. Linggo kasi ngayon, nakakalimutan ko na sarado pala yung bilihan. Hindi ako nakabili kahapon. At sobra tayo nabibisi sa mga gawain natin. One-man army. Ito may magpagkakataon po talaga na napagsasarahan tayo ng ng binibilhan natin ng darak. Then ito nagkakataon po minsan na wala po tayong may papakain sa kanila. Although ito naman po talaga ang main ingredient ng kanilang pagkain. Kaya lang, hinahaluan nga po natin ng darak sa mais. Kaya lang sa pagkakataon na ito ay pure Madre de Agua lamang po ipapakain natin. Ayun, ito po ay applicable guys kung kayo po ay gumagamit ng feeds. Kung kayo po ay nagbi-mix din sa feeds ng Madre de Agua. Applicable po ito. Yan. Okay, so meron tayong 2 kilo. Ito ang 2 kilong Madre de Agua. Ayan. And then, guys, it's either gumamit kayo ng molasses at asin, or pwede rin asin lang kung wala kayong molasses. Asin lang. Or kung may budget naman kayo, marami kayo asukal sa bahay, pwede asukal lagay nyo. Pero ito ang gagawin natin ay molasses at asin. So parang parang yung tinitimpla rin natin na may darak. So guys, nahalimbawa ko lang, magagawa nyo po ito sa mga pagkakataon nga po na naubusan kayo ng pakain sa inyong mga alaga. And marami naman kayong mga pananim na Madre de Agua or kangkong or mga iba pang mga greens na pwede nyo pakain. Ayan, so molasses, lalagyan natin ng molasses. Ito guys ay wala naman sukat, tansyahan lang. Basta alam nyo ang lasa ng molasses. Ang lasa po ng molasses ay mapait na matamis. Kasi po ito, parang sunog po ito eh. Parang sunog siya, byproduct kasi ng sugar cane na ginagawang asukal. Kaya mapait-pait siya. Kaya wag niyo pong sosobrahan kasi mapait po ito. So yun tama lang. Yan, wait lang guys napakainat. Pinapawisan yung aking bumbunan. Yan, so nalagyan na natin ng
molasses. Lalagyan naman natin ng asin. Isang kutsarang asin lang. Ito ay pampalasa at pandagdag na rin sa minerals ng kanyang kakainin. And ito guys ay hindi natin sasabawan gawa nung wala tayong darak na inilalagay. Wala tayong pang extender eh. So ito ay ano lang, hindi natin sasabawan, babasahin lang pala natin para mag-mix yung molasses sa Madre de Agua. Ano ba? So lalamas-lamasin nyo lang yan. Lalamasin nyo lang siya hanggang sa maghalo po lahat. Ayan guys, so ito na. Diba? Sorry, madilim. Ayan, so ito na guys yung chopped Madre de Agua na nilagyan natin ng molasses at asin. Doon pala sa hindi nakakaalam, guys, ang Madre de Agua po ay mayaman sa protina, calcium, crude fiber, at phosphorus. Ayan, so maganda po siya alternatibong pakain kung wala po kayong commercial feeds. Actually, yung 4 na kilo pong Madre de Agua can replace yung nutrients na makukuha nyo sa 1 kilong commercial feeds. So 4 na kilong Madre de Agua, kayang-kaya po niyang pantayan yung nutrients na nasa 1 kilong commercial feeds. So ganun po kaganda ang Madre de Agua. Ayan. So ito, papakita ko guys, papakain natin sa ating mga yobabs. Ayan guys, so ito po yung ating mga yobabs. Ayan, si Kimberly, and si Basha, and Trisha, and then nandun po si Canor, andun sa kabila. So mamaya, pupunta natin si Canor. So muna, ladies first. Ayan, ladies first. Ito na. So ito guys, yung ating papakain. Ayan. Pure Madre de Agua lamang po muna. Ayan. Okay. Dali. Ayan guys, ba? Nakain din nila. So ito ay during emergency ay basta meron kayong mga tanim na Madre de Agua ay hindi po magugutom ang inyong mga alaga. Ayan. So sa pagkakataon pong wala kayong mabili na pakain ay po pwede po ito. Ayan, tignan natin. Ayan guys, ayan sila. Diba? Gustong-gusto rin nila yung ganyan. Ayan, so sabi ko nga, yan po ay mayaman sa protina, crude fiber, calcium at phosphorus. So maganda rin po ang kanyang nutrients sa kanila nakukuha dyan sa Madre de Agua. Ayan, so yan po ang kagandahan na meron po kayong mga pananim na alternative na pakain na pwede pakain sa inyong mga alaga. Yan, para nakita niyo naman, walang ka-feeds. Yan, asin, molasses lamang po ang halo niyan para pandagdag lang po sa nutrients niya. Pero yan po, kung talagang walang-wala ay maibibigay niyo po ng dahon lang talaga. Yung buong dahon ay ngangatkatin nila at doon po i-solve na sila. Yan, ito po si Kimberly. Ito po si Kimberly.
Kaya na, Kim. Papakita natin sa kanila na gustong-gusto mo yung Madre de Agua, di ba? Po, huwag mo lang pag-interesan yung camera. Ayan. Di ba? Dali kaya, ikaw mabuti. Yun po, si Kimberly. Di ba? So, itong dalawa na to, yan. Actually, yung 2 kilo guys ay kulang pa sa kanila yan. Mamaya magdadagdag pa tayo. So pinakita ko lang sa inyo yung po pwede nyo gawin. Pero sabi ko nga, depende po yun sa capacity ng inyong laga and depende po yun sa dami. Yan, dadagdagan natin kasi wala na. Ito pa. Ito na. Baba. Gusto na kaagad Mabilis lang. Mabilis kumain itong 2 na to kaya maganda katawan nila guys. Lakas kumain itong 2 na to. Ano? So, di ba? Biro nyo yan lang kinakain, di ba? Kaya lang, importante rin po yung nilalagay nating darak sa palay, darak sa mais, or kung kayo po ay marami namang pong puhunan, commercial feeds. Ayan, pero ako nga po I prefer darak sa mais. Ayan. Yan po ay nagsisilbing extender. Ayan. Sabi nga, di ba, kailangan meron din backup. Although ito po Madre de Agua ay masustansya na, kaya lang po, maganda ay meron ding additional na extender na mapagkukunan ng nutrients. Katulad ng carbohydrates, ayan, carbs, kailangan din po ng baboy yan. Ayan, yung darak sa mais ay may protein na rin, fiber, ayan. So yun po, para complete nutrition po sila. Ayan, nakita nyo naman po ang mga katawan ng ating mga baboy. Kahit yan lang po kinakain nila, ay magaganda naman po ang katawan yan. Ayan guys, so tapos na silang kumain. So ngayon ay papainumin muna natin sila. Kasi yung kinain nila ay walang sabaw. Ayan. Magpapainom lang tayo. Ito ano na Ayan. Dito lang po. Kanar. Dito kanar. Dito kanar. Ayan. Kim. 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 Dali. Ayan. And then after this guys, iiwanan natin sila ng mga buong dahon naman. Ayan, ito papakita ko sa inyo. Mag-harvest muna tayo. Ayan. Kasi yung kinain nila na yun ay hindi sapat yun. So kulang pa yun. So iiwanan lang natin sila ng mangangata nila. Gawa ng wala nga silang proper meal ngayon. At wala yung kanilang darak sa mais. Ayan. So puro Madre de Agua, puro dahon lang ang kanilang kakainin. Kaya kailangan ay medyo unlimited po ang banat natin. Ayan. So ayan guys. Nandito na tayo sa ating taniman. At kukuha tayo ng mga dahon na ipapakain sa ating mga baboy. Ayan. Master Pogi. Okay guys. So ayan. So dito na ako kumuha para hindi na ako papasok sa gubat ng Madre de Agua natin. Nandito tayo sa area ng mga pato. Yan, abot naman Ito yung mga dumudungaw dito sa may pader. So ito na yung kukunin natin. At ito yung papakain natin sa kanila. Yan, so ito yung guys, yan. Mga buo yan. Ito yung iiwala natin sa kanila para may mga ngata sila maghapon. And then mamayang hapon ulit, ganun na naman, chopped Madre de Agua, lalagyan lang natin ng molasses at asin. So yun pong kakainin nila. Bukas naman makabibili na tayo ng darak sa mais kasi bukas na bukas yun, Lunes bukas Ngayon po kasi sarado sila buong araw, nakakalimutan ko. So ito ay para makaraos lang sa araw na ito. So nakita nyo guys, ang importansya talaga ng meron tayong tanim na sariling
alternatibong pakain. So, kahit wala po tayong talagang feeds or darak, ay makakasurvive po sila. Diba? Malaking tulong po talaga ang meron tayong sariling pananim. So, hindi lamang po, again, lagi kong inuulit-ulit guys, hindi lamang po Madre de Agua. Alam ko lang, Mike, hindi lamang po Madre de Agua ang po pwede nyong itanim. Marami pong alternatibong pakain. Madre de Agua lamang po ang napili ko kasi napakadali po niyang paramihin at mabilis po siyang makarecover. Mabilis po siyang magdahon uli. At less management guys, hindi siya alagain masyado. Once na mabuhay na siya, ay tuloy-tuloy na yan sa pagtubo. So putulin mo ng putulin, mga 3 linggo, 1 buwan lang ay pwede na uling harvestan. So gano'n lang po siya kabilis talaga. Ayan. Ayan. Ang color. Ayan o. Ayan, si Canor. So yan po ang merienda nila ngayon. Ngayon po ay alas 12 ng tanghali. Ayan, so yan po magsisilbing merienda nila. And then mamayang hapon uli ay chopped Madre de Agua uli na may molasses at asin. Yun ang kanilang kakainin. And then bukas ay back to normal na po ang kanilang meal. 50-50 ratio na uli sila ng darak sa mais at ng chopped Madre de Agua. Yan. Yan si Canoro. Yan. Yun itong dalawa. Talagang napagana kumain guys itong dalawa. Si Basha at si Trisha. Wala akong kaproblema. Yan. Ito pa. Okay. Simena. Istis lang muna. Magdildil muna kayo ng Madre de Agua. Magdildil na Madre de Agua. Imbis na asin ng Madre de Agua. Eh, mas mainam na yun kaysa asin ang idildil nyo. Ayan. So ito literal na nagdidildil kami ng Madre de Agua. wala silang wala silang darak. Canor. Banat ng banat, Canor. Banat ng banat, Canor. Mabait yan eh. Dali. Canor talaga may pagkamailap pa rin guys eh. Yung kanyang wildness. Yung kanyang wild instinct ay nandoon pa rin. Canor. Pure native kasi to guys. And then sanay sa malawak na solar ba. Naka-ano lang kasi ito nakagala lang ito sa area ni Sir Rick Salvador ng Rancho del Salvador. Kaya nahirapan akong i-tame siya katulad nila Bash at Trisha. Ito si Bash at Trisha talaga eh. Asa kasi Kimberly napakababait. Ito yung mistulang mga puti na baboy yan. Talagang Anyway, kasi meron silang dugong Berkshire eh. Ganun rin siguro talaga yung karakteristik ng Berkshire. Mabait talaga. Kaya siguro ganyan sila. Si Canor kasi full pure native yan eh. Kaya talagang nakita nyo guys taba naman yan Ayan. Kumain lang kayo ng kumain mga baboy. At bukas na ang tindahan ni San Goku. Ayan guys. Sa'yo na yan. Ayan guys So ito, pinakita ko guys, simpleng pamamaraan
kung kayo po ay let's say naubusan ng budget, nangyayari yun, hindi maiwasan yun. Lalo na po sa ating maliliit na mga magbababoy. Nangyayari po yun minsan na wala tayong pambili, ayaw tayo pautangin ng ating suking tindahan. May mga ganun pong pangyayari, may kilala akong ganun eh. Isa na ako dun eh. Ayan, minsan nauubusan talaga tayo ng budget. So, importante po talaga na meron po tayong tanim na Madre de Agua. Para wala man po tayong mabiling pagkain para sa kanila, meron naman po tayong nakatanim na readily available for them. Talagang andyan lang sa paligid natin. Masustansya, mataas ang protina, may calcium, phosphorus, crude fiber. O diba? And then lalagyan mo pa ng molasses at asin. E di mataas na rin po ang nutrients sa kanilang nakukuha. Kahit yan lang po ang kinakain nila. Pero hindi ko naman po sinasabi na ito lang po ipakain natin kasi iba pa rin po talaga yung merong extender. Ayan nasabi ko na guys, iba pa rin po talaga yung merong extender. Manipis po ang baboy pagka pure greens po ang inyong pinakain. Yan, sinasabi ko na yan guys, inaamin ko na sa inyo. Manipis po ang baboy pag pure greens ang inyong pinakain. So kailangan nyo pong gumamit ng extender, which is yung darak sa mais or darak sa palay. Yun pong pinakamurang mabibili natin. Ngayon kung may access po kayo, madali kayo makakuha ng sapal ng tokwa, sapal ng taho, yung soya, ay mas mainam din po yun. Yan. So ito yung naibabahagi ko lang sa inyo. Ako nga po hindi na gumagamit ng commercial feeds. No ako sa commercial feeds. So ito po ay ang pinaka-extender na ginagamit ko sa kanila ay yung darak sa mais lang. Yan lang po. Hindi na po tayo gumagamit ng commercial feeds. Si Canor. So yan lang po pinapakain natin sa ating mga alaga. And ito po ang kanilang pinaka-main diet talaga, Madre de Agua. 50-50 ratio po tayo. Pero most of the time ay 25% darak sa mais and 75% Madre de Agua po ang nangyayari. Lalo na kung wala po tayong budget. So tipid-tipid tayo sa pagbili, pero ibinubuhos naman natin lahat ng resources natin na readily available na nandito sa ating farm na libre, which is yung ating Madre de Agua. Ayan. So yan ang pambawi natin guys. Pambawi natin. Para may pagpatuloy natin ang ating pag-aalaga nang hindi tayo masyadong gumagastos. Diba Canor? Magpa-kondisyon ka brother at next month ay mapapasaba ka na sa derby. Yan, ito kasi ay nakadalawang dipas na po ng paglalandi. Itong si Basha at si Trisha. So next paglalandi nila ipasasampahan ko na kay Canor. Kaya na kaya ni Canor? Tignan natin. Maliit si Canor Mas maliit siya, hindi hamak din sa dalawa na to Pero si George ko, yan, doon sa mga dati na sa channel ko, nakita naman si George Boy, the Wonder Boy, maliit lang yon. Pero kayang-kaya niya yung mga inahin ko dati, mas malaki pa dito yung iba. Si Canor siguro magagawa din ni Canor yun. Matikas na matikas din yan Ayan. Diba? Mamaya lang, ubos na yan. Ito nga, ubos na. Salita lang ako ng salita rito, guys. Ay, ubos na. Ni Basha at Trisha yung kanilang merienda. Pero tama na. Mamaya naman. Yan, Ito talaga, galing walang pili talaga itong dalawang ito. Kaya gaganda na katawan nila. Lakas kumain, Pati tangkay, ginangata ni, sino ba to? Trisha. Yan. Kasi Kimberly ay konti na lang din. Kimberly. Ayan guys. Sa lahat po ng mga solid ka-vocals, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers po, maraming salamat din po sa inyong panonood. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ang ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap
magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!